Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita mo yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Sinibak si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya rin nakapirma sa lumabas na papel mula sa Office of the President. Inatatanong si Torre na tiyakin ang maayos na turnover ng lahat kabilang ang mga dokumento at informasyon para sa tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo ng PNP. Yan yung balita na kalat ngayon sa social media. Kaya saan ka magpunta, talagang General Torre, sinibak na. Talaga naman, yan ang pag-uusapan natin. Pero syempre, bago natin simulan yan, shoutout muna sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout. At syempre pa, sa lahat ng mga viewers, subscribers, at mga silent viewers. Lahat kayo, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta niyo dito sa munting channel natin. Ngayon, ito yung pag-usapan natin. Totoo nga ba itong mga balita na ito? Alam ko na, mga iniisip ninyo. Yung mga anti at saka yung mga pro, nag-iisip na yan. Syempre sa kabila, yung mga anti, natutuwa. Yung mga pro, medyo malungkot sila ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po sa video na ito magkaroon ng kasagutan ng lahat ng mga katanungan na nandyan sa inyong mga kaisipan. Yan ang masasabi natin dito sa video na ito. Pero syempre pa, kailangan natin pag-usapan na ito. Bakit? Syempre, Chief PNP ito, si General Torre. Pero ang tanong, paano nga ba nangyari ito? Ano nga ba ang mga dahilan? Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Panoorin muna natin yung, ako, para sa akin lang mukhang ito siguro ang dahilan kung bakit siya nasibak ngayon sa pwesto. Para sa akin lang ito, depende kung ano sa palagay ninyo. Mamaya pagkatapos ng video, mag-comment kayo. Eto na, ipasok na natin ang video. Medyo pantanggal stress ito. Eto na, pasok na. Ano nga ba dahilan, boss? General Torre, bakit ganon? Subukan natin. Eto, pasok. Ayun na. Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita mo yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Nako, totoo kaya ito? Bakit kasi ganyan? Mukhang nagkamali ng move si General Torre. Bakit niya nasabi yun? Na pangit talaga ang mga adik. Nako naman, mukhang may tinamaan nga doon At syempre pa, para maliwanagan na, nabubulol talaga ako para maliwanagan natin kung tama ba yan. Yan ba yung magiging dahilan o nagiging dahilan ng kanyang pagkasibak sa pwesto ngayon? Mas maganda kumuha pa tayo ng ibang resource person para malaman natin kung talagang totoo nga ba ito. Kaya ito muna ang panoorin natin. Ano kayo masasabi nito ni DILG Secretary John Vic Remulla? Mas mabuting papasukin na natin. Secretary Boss John Vic Remulla, pwede na ba? Ito, pwede na raw. Ito na. Pakinggan natin. Saan na po ngayon ang i-assign si General Torre and what will happen, sir? Kasi nasa kanya yung 4-star. Yes, that issue, General Torre has been informed of his relief. He has the option of retiring or staying, but the question of the 4-star will be with the NAPOLCOM to take up. But that is a collateral issue only to that who will be running the PNP, which will be formally, as of today, General Netares. Any words, nag-usap na po kayo ni General Torre about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. Naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla? Ang sabi niya dyan, di ba? Tinawagan niya, 4 na beses daw niyang tinawagan, pero parang hindi sinagot kasi nga, nagdi-dinner daw ito si General Torre. Pero mas maganda, kukuha pa tayo ng isang senador din ito. Kung ano masasabi niya. Sino ba maisip natin? Teka lang sandali. Mas maganda siguro si Senator Jaime Marcos. Available kayo si Senator Jaime ngayon? Senator Jaime, available po ba kayo? Available. Buti na lang. Talagang maswerte tayo rito. Papasukin na natin. Senator Jaime, pasok po. Ang reaction ng sa pagkakainin kay General Torre, effective immediately. Well, speak ko lang, nagkain ko ako dito Kasi pinapipilitan niya na makita-kita at makikarabilos sa mga senador. Naantay ko na, umalis ako mahilo At ang pagkaalam ko, na-demote si Napates at iba pang general na Ilocano, nagdadaing kung bakit naman nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, dahan-dahan ka at napapuman nila, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic, hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo lahat, boss na si John Vic. At ikalawa,
masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya nakakagong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EMA. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangako. So, ma'am, nabupolitika na rin siya, nag-start ka? Ay, parang yun yung sense kung ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SING. Hindi naman maaaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging dito pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo mga pamumulitika po, yung General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Eto mukhang 50-50. Mukhang maniniwala tayo, mukhang totoo, mukhang hindi. Depende na yan sa atin. Kumbaga, nasa sa atin na kung maniniwala tayo dito sa sinasabi ni Senator Jaime. Ngayon, total, mga senador na rin lang pag-uusapan natin kung hindi natin napanig ni sino pa. Sino pa tayo? Sinong senador? Sige nga. Si Senator Bato. Si Senator Bato kasi madaling kausapin dito eh. Senator Bato, pwede ba ito? Subukan natin. Senator Bato. Oh, pwede raw. Sige, Senator Bato, ano masasabi mo dito tungkol sa pagkasiba ni General Torre? Pasok po! Expected yan. Expected yan sa servisyo. Nung kagabi yung kinatangin. Habang focus officio. Walang vote. And then it exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo nagpunta sa linggo. Ano yung napag-usapan dito? Nag-meeting daw kayo na naman. Oh, hindi kasi Ano ba yung sinabi? I just give you my personal advice as proven champion. Sa napansin natin doon sa mga sinabi ni Senator Bato, medyo talagang kalmado siya ngayon, di ba? O sabi niya nga dyan, nag-piece of advice lang daw siya doon kay General Torre. Pero mas maganda siguro, kumuha tayo ng doon sa balanse. Kumbaga si Senator Bato kasi alam natin na talagang pro Duterte yan. So expected natin talagang magagalit yan o kaya matutuwa yan sa nangyayari ngayon kay General Torre. Pero mas maganda kumuha tayo ng balanse para pampalamig. Subukan natin si Senator Ping! Senator Ping Lacson! Ang problema nito kung makukuha natin si Senator Ping. Sige, subukan natin. Senator Ping, pwede ka ba? O buti na lang, talagang maswerte ka rito. Eto, panoorin natin si Senator Ping. Ano masasabi niya dito sa Siba ni General Torre. Senator Ping, take it away. Kumilo si Police General Nicolas Torre III lalagpas ng kanyang otoridad bilang hepe ng Philippine National Police. Ito ang inahayag ni dating Chief PNP at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng pagkakatanggal ni Torre sa pwesto. Ayon kay Senador Lacson, mag-isang pinalitan ni General Torre ang kanyang second in command sa PNP, partikular na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Paliwanag ng dating Chief PNP, may normal na proseso ang pagkakalaga at paglilipat sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Dumataan niya ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-official Chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senator Ping ang pag-alis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Nako, eto pala, ganun pa lang nangyari. Pero ganun pa man, mukhang hindi pa tayo kumbinsido sa mga rason kung bakit talaga sinibak itong si General Torre. Ako nag-iisip din, kayo. Kung mag-iisip kayo, mamaya i-comment ninyo dyan kasi habang nag-discuss tayo rito, pag-iisipan ko kung ano talaga yung lalim. Mamaya kasi bibigyan natin ng reaksyon nito eh. Mas maganda siguro, bigyan muna natin ng liwanag kung bakit nga bang nagkaganito. Kasi may mga balibalita na lumaki ang ulo nito. Kumbaga, nakalimutan niya, kagaya ng sinabi ni Jaime kanina, Senator Jaime, na dapat ka makisama sa boss mo. Pero ito, gumawa ng desisyon kasi ito, pag-reshuffle sa mga generals doon na kanyang pamamaraan lamang at hindi niya pinaalam kay DILG Secretary John Vic Remulla. Panoorin muna natin kung ano bang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaganito siya, parang lumalaki ang ulo nito. Tingnan natin kasi mayroong balibalita na tatakbo ito sa darating na 2028 election. So, subukan natin kung paano ito makikipaghalubilo sa mga tao. Etong video, panoorin lang natin. Saglit lang ito. Eto na. General Torre, nandyan si General Torre, mas maganda. O, General Torre, pasok mo na yan. Talaga naman, makakaway eh, no? Pag ganun eh, no? Parang kandidato na mukhang nagpa-practice nito si General Torre. Pero ganun pa man, ngayon mabubuo sa isipan natin kung bakit nagkaganito at kung anong dahilan kung bakit siya sinibak na naman sa pwesto. Ngayon, mas maganda,
balikan natin si Senator Bato. Kasi itong si Senator Bato, kanina nung sinabi niya, medyo kalmado pa ito. Ngayon, susubukan natin balikan si Senator Bato kung ano ang masasabi nito. Sandali ha. Pwede. Senator Bato, sir. Ito, pasok na natin. Senator Bato, go ahead. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi ba rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Ay, hindi ko alam dito kay Senator Bato. Nakakatawa yung sinabi niya. Sabi niya, naawa ko na naiinis. Ano ba talaga, Senator Bato? Magdesisyon ka kasi, hindi po pwedeng maawa ka at the same time, maiinis ka. Paano yun? Gaganong ka? Ganon, hindi po pwede yun. Dapat isa lang ang sasabihin mo, isang emosyon lang yung ipapalabas mo rito. Kung gusto mo maawa, maawa ka. Kung gusto mo mainis, dapat mainis ka. Ngayon, mas maganda siguro kung kunin natin yung panig ni General Torre. Kung tanggap niya na ba? Tanggap niya na ba yung pagsibak na naman? Ito, talagang sibak ang gagamitin natin dito kasi nga sinibak ito eh. Kaya tignan natin kung talagang tanggap niya yung pagsibak sa kanya. Pero subukan natin kung nandiyan si General Torre. Paano kayo ito? Pindutin natin ito. Ito, yan. General Torre? Oh, magsasalita raw. Buti na lang talaga. Napakaswerte natin ngayon mga boss. Ito si General Torre. Pakinggan natin. Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Ayun na, sigurado na, nagpasalamat din siya eh. Diba? Nagpasalamat na sa kanya mga kasamahan. So, ibig sabihin, willing na siya. Tanggap na niya. Ibig sabihin, he admitted sa kanyang pagsibak sa kanya. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin dito. Mayroon pa tayong isisingit na isa. Dapat malaman natin kung sino yung kapalit niya. Diba? So, paano ito ngayon? Dapat ipalabas natin dito kung sino ang kapalit. Eto na! Buti na lang talaga. Swerte talaga. Napakaswerte natin nabubulol ako. Napakaswerte natin ngayong araw nito sa pagkumpleto. Ricardo, yung mga reporter natin kung saan napupunta yan. Eto na, papasukin na natin si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sir, nandiyan po ba kayo, sir? Baka pwede makuha yung panig ninyo. Okay daw. Approve. Okay, sir. Pasok nyo na, sir. I'm reminded of the dreams I harbored for a safer, more secure Philippines. A dream where my grandchildren and indeed all Filipinos families can walk our streets without fear. In the next years, as I direct the course of the Philippine National Police, I'm committed to ensuring that this institution stands greater than ever before. Sa napanood natin mga videos, napakarami nun. Ang iniisip ko ngayon, kung ano talaga yung konkretong dahilan. Kasi doon sa video na pinakita natin parang hindi ako kumbinsido. Kayo mga boss, mga kababayan at mga kapatid, kumbinsido na ba kayo doon sa mga rason, dahilan kung bakit tinanggal ito si Sinibak, itong si General Torre? Eto na ngayon yung panahon natin, pagkakataon natin para mag-react. Ngayon, sa kabilang banda, syempre, ayoko magpaka-plastic dito. Sa akin, natutuwa ako na nasibak itong si General Torre. Bakit? Noong inaresto niya si Pastor Kibuloy, lalong-lalo na yung ating ex-president PRRD. Talagang sumama, aminin ninyo, huwag kayong magpaka-plastic dyan sa baba. Lalo na kayo, mga of na mga vloggers, ang pa-plastic ninyo. Tuwan-tuwa kayo habang inaaresto ni General Torre itong si PRRD. Di ba? Talagang nagluksa ang taong bayan sa ginawa ni General Torre. Pero, sa kabilang banda, ngayon ay nasibak na ito at sinibak na ito. Para sa akin ha, mas magandang nangyari ngayon. Oh, yeah. Kahit paano naman, nakaganti. Bakit? Hindi natin alam yung mga utak ng sumibak o nagpasibak talaga sa kanya kung sino man, may mga agenda yan. Sa sinasabi dyan sa mga balita, nabibigyan nila si General Torre ng tungkulin sa gobyerno, mukhang malabo. Bakit? Ito ang punto de vista ni Boss Rek Reaction TV dito. Isa siyang ganap na pulis pa. So pag binigyan siya ng posisyon sa isang government office, hindi po pwede yun. Dapat mag-resign siya sa kanya pagkapulis or mag-early retirement siya para makapasok siya sa another position which is ang government position. Hindi po pwedeng dalawa kasi magkakaroon yun ng conflict of interest. Yan ang sinasabi natin dito. Dapat isa lang yung pipiliin niya. Ngayon ganito, sa akin lang ito ha, opinion ko ito, reaksyon ko ito. Pwedeng itong si General Torre, ginawa kasi nila itong aso-aso noon
na lahat ng sinabi ng presidente nagawa ni General Torre. Unang-una, arestuhin mo si Pastor Kibuloy. Nagawa niya, di ba? Pangalawa, arestuhin mo si Duterte. Nagawa niya, di ba? Totoo yun. Kailan niya inaresto? Birthday niya. Pagkatapos ng birthday niya, mga ilang araw lang, na-promote bilang Chief PNP ng Kapulisan. Yan ang nangyari. 85 days lang. Mula nung na-promote hanggang ngayon, 85 days. Ha? Sibak sa pwesto itong si General Torre. Ang problema ngayon, 4-star general lang ang pwedeng maging Chief PNP ng Philippine National Police. Yan, si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ay nakikita ninyo dito sa kanyang balikat, 3-star general lang ito. Para magkaroon siya, para maging 4-star general, dapat itong si General Torre, isusurrender niya yung kanyang 4-star general doon sa Napolcom. Ngayon, ang problema nito, para may surrender niya yung kanyang 4-star general at mapunta kay Lieutenant General Jose Melencio, kailangan siyang alukin ng posisyon sa gobyerno para mabitawan niya na yun. Nagets ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Eto, sariling opinion ko lang ito. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, hindi siya pwedeng bigyan. Halimbawa, ilagay siya sa DPWH na isa ding branch ng government. Hindi po pwede habang naka-uniforme pa siya. Ibig sabihin, tanggalin mo yung uniforme mo, hubarin mo yung uniforme mo, ilagay kita kahit saan. Sa LTO, DPWH, kahit saan na gusto mo, pwede kitang ilagay. Pero, dapat dalawang opsyon mo. Unang-una, pwede ka mag-early retirement para maipasa mo na yung 4-star general mo doon kay Lieutenant General Jose Melencio. Pangalawa, mag-resign ka. Pero, kung magre-resign ka na rin lang, complete benefits pa rin. Kaya-kaya nilang gawin yun kasi malapit siya sa Pangulong BBM. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Tama ba itong hinuha ni Boss Rick, Reaction TV? Or depende yan kung ano yung sarili ninyong opinion. Pero may sasabihin lang ako dito. Ito yung sinasabi natin, hindi natin makalimutan yung karma. Sabi nga sa Bisaya, ang gaba ay dili gid na magsaba. Ito ngayon yun. Kaya may nakita pa ako nag-post dyan. General Torre Mirisi. Ibig sabihin, buti nga sa'yo, General Torre. Magpakatuto tayo rito, huwag kayong plastic. Kaya kayong mga ob-ob na mga vloggers, lalo na itong mga ob-ob na mga sip-sip ng DILG, ano pa to, si General Torre. Ipagtanggol nyo ngayon. Itong General Torre ninyo, mga ob-ob kayo, pag-umpugin ko kayo. Ang yayabang ninyo kasi nandyan na ang General Torre ninyo, naging Chief PNP. Kaya malalakas ang mga loob ninyo. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi kilala na kayo ng mga subscribers ko. Mga obob kayo, ipagtanggol ninyo. Ha? Kamusta kayo ngayon? Napilayan kayo. O dapat i-vlog nyo rin ito. Diba? O, hindi naman sa natutuwa tayo rito, pero sa totoo lang talaga natutuwa tayo rito. Bakit? Ang dami niya sinabi. Akalain mo pwede siyang mga aresto kahit walang warrant of arrest? Diba? Nagagalit kayo, hindi? Nagalit kayo. Huwag kayo magpaka-plastic rito. Magpakatotoo tayo rito. Ako, isa na ako. Ikaw ba naman aresto? Ikaw wala kang warrant of arrest? Sasabihin na doon sa estasyon, halika, sumama ka? Payag ka? Sino may sabi noon? General Torre, di ba? O eto ngayon, kaya wala na yan. So wala na mangyayaring warrantless arrest. Mabuti nga sa inyo. Kodos, kung sino man nagpatanggal niyan, BBM. May points ka, +1 ka sa akin. Pero hindi ko lang alam kung ano talaga yung nasa utak ninyo. Kasi naglalaro itong mga ito. Nakikita na nila, napoforesight na nila kung ano mangyayari. With that, depende sa reaksyon ninyo. I-comment ninyo dyan sa baba kung ano magiging reaction ninyo sapagkat yun ay opinion ko lamang, reaction ko yan bilang isang mamamayang Pilipino. Kagaya ng sinasabi natin dito, with that, shoutout sa inyong lahat. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayo lahat. Pwera lang sa mga tao. May nakalimutan ako. Sumubra kasi. Eto na, sumubra yung hangin din nitong si General Torre. Ang bilis umangat nito. Sumikat kay Kibuloy at kay PRRD. Pero ang bilis din ng bagsak nito. Sinong naglagay ng pakpak sa kanya? Sabi ni PBBM, ako ang nagbigay ng pakpak para ka makalipad ng malayo. Ako rin ang puputol ng pakpak na yan. Eto nangyari ngayon. Kaya General Torre, good luck and congratulations. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob.